Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Derm Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Okay, magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora mismo, pang Miyerkules na edisyon. Ngayon po ay yung unang araw sa buwan ng Oktubre, October 1, 2025. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay makasama ninyo sa isang oras na programa, sa regular na programa ng Bicol TV Sorsogon, ang Issue Ora mismo. Live na live tayong mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at mapapanood din tayo sa YouTube channel. Ang inyong lingkod, si Rosauro Amistoso. Magandang umaga po. Ngayon po ay araw na naman ng Miyerkules at isang nakagigimbal na pangyayari, mga kaibigan. Kagabi ang sabi nga natin yung hindi inaasahan na lindol yan na tumama sa Kalakang ng Cebu City. At ngayon, base sa ating nakalap na ulat, nasa 17 na po ang patay sa lindol sa Cebu. Kaya ingat-ingat po tayo, mga kaibigan, at sana ay magkaroon tayo ng patuloy na pananalig sa pong may kapal. Kagabi halos kabi-kabila ang posting na napanood natin sa social media. Karamihan ay sa Cebu. Meron pa yung doon, yung anong event ba yun? Nagrarampa pa yung mga ladies habang nasa kasalukuyan ng pagrarampa. Sabi nga ni sa Bicol, habang nagrarampa, biyot pa magrampahog. Dahil sa ongoing ang kanilang activities, tapos bigla yun, dumating yung lindol. Nataranta yung mga mga fashion model, yung mga nagmo-model doon sa event na yun sa Cebu City. At syempre sa patuloy na pagtutok na rin sa mga kaganapan, yung ating mga lineman ng mga electric cooperative nakadeploy ngayon dyan sa probinsya ng Masbate. Ang Sureko 2 nandyan sa sa yung Tikaw Island, dyan sa halos tapat ng Bulan, Sorsogon, ang Tikaw Island. At yung iba naman nandun mismo sa sentro ng Masbate, yung Piselco. Yung iba pa na paparating, yung Aleco, papunta rin dyan. Nakita natin yung Aleco 4 is papunta na dyan sa o baka nandun na nga. Kita natin to kahapon Kaya habang mga busy ang mga taong ito, is karapatan nating ipanalangin din sila na sana yung pagtulong sa mga nasalanta ng bagyong Opong ang Masbate, at habang tumutulong ang ating mga personahe sa different electric cooperative, is ipanalangin natin ang kanilang kaligtasan. Nandun sila para magtulong.
At syempre, kukunin natin ang gagawa tayo ng paraan para makakuha tayo ng live report dyan sa Masbate tungkol sa mga ongoing na pangyayari. And of course, yung dyan din sa Cebu, dahil tayo naman po ay nasa social media, kahit saan po nakakarating ang ating programa sa buong mundo because of this social media platform na wala nang imposible. Sabi nga kahit saan mararating. Wala na po ngayong sabi nga pag local ka lang is nasa local ka lang dapat, hindi na po. Ngayon po ay talagang base sa mga itong naka-invento nitong social media platform is tayo po ay malugod na nagpapasalamat dahil lang sa sa ganitong paraan is nabibigyan ng onra o sabi nga kaganapan, mga aktual na kaganapan napapanood natin kahit nandito tayo sa Sorsogon at may kaganapan let's say sa ayun nga sa Cebu, sa Iloilo, saan man sa dako ng mundo, napaka-posible na po na marating natin agad ang ganitong sitwasyon habang tayo ay nandito sa Sorsogon. At ang ating provincial government of Sorsogon is sa pamumuno ng ating governor na si Governor Bowie Amor, nagpadala na rin po ito ng tulong dyan sa probinsya ng Masbate. Nung isang araw pa yata ito, kasama ang mga nasa 17 na personahe ng Provincial Government of Sorsogon. Ito lang ang kagandahan dito pag ganitong sitwasyon na wala dito yung sinatawag na buhay mo, buhay ko, bahala ka sa buhay mo. Ito naman mga kaibigan, pag nangyayaring bagay na ito is talagang nakikita natin ang tulungan, pagkakaisa para sa mga problemang kinakaharap. Ang katanduan is lagi yung inaabot ng bagyo. Ang Soreco to nagpadala din dati dyan ng tulong sa pag-restore ng kanilang mga electrical line nung tinama rin ito ng bagyo. At ngayon is hindi naman sila tinama ng bagyo, agad-agad din sila nagpadala ng tulong, yung PCELCO, itong First Catanduanes Electric Cooperative, at agad-agad na nagpadala ng tulong sa probinsya ng Masbate para sa pagbigay ng sabi nga karampatang tulong na ma-restore ang kuryente nila doon sa Masbate. At may mga nagsasabi na medyo matatagalan pa, isang buwan pa raw muna bago mabigyan ng kuryente or masupplyan na ng kuryente ang Masbate. Sabi nga natin okay na yon, basta sa tawag natin na maibigay lahat ng tulong. At least kung ready to mag-supply na ng kuryente ang pinagkukuhanan ng Maselco, itong Masbate Electric Cooperative, ready na po ang kanilang lugar, or sabi natin pag ganitong na siya is napakadali na sa bagay na yan kung kailangan ng ma-restore ang ating kuryente dyan sa Masbate, lalo na dyan sa Masbate City na kung saan nagkakaubusan ng araw ng yung sinasabi ng mga solar lights. Yung solar lights naman, alam naman natin hindi yan kaya bigay ang supply ng 7 PM to 5 AM. Siguro mataas na niyan yung mga 1 AM ang pagbigay ng supply ng kuryente or sabi nga ng ilaw, dahil sa hindi naman talaga
mga ano yan yung tinatawag na mga high-tech. Dito nga lang sa atin mga kaibigan, napansin lang natin dahil diyan tayo umuwi sa Ginlaon. Pag dumaan tayo dito sa Coastal Road, yung labas niya diyan sa Pangpang, Diyos ko, ilan na lang yung umiilaw na na solar street light. Samantalang mas nauna pa yung dito parte sa papuntang SM. Pero hanggang ngayon, mas kumpleto pa ang ilaw. Tataka tayo, kahapon maganda naman ang init. Halos lagi maganda ang init. Pero etong mga design na nga ito ng bagong mga street light, alam ko hindi na dito kailangan yung yung sabi nga, tawag ba doon? Hindi na kailangan dito yung mga itong talagang sinag ng araw dahil sa mga high quality na to na street light na gawa ng solar. Nagtataka tayo bakit hapon pa lang imbis na umilaw na, hindi na umiilaw pag daan mo ng 6 PM dyan to 7 PM wala pang ilaw, madilim na hanggang gumabi na lang, hanggang magmadaling araw hindi na po umiilaw. Paalala lang po sa kontraktor niyan, ayusin nyo naman. Kino-compare ko nga yung ilaw dito sa sa unang Coastal Road na ginawa dito sa going to, from dito ka sa Pilot going to left, ang labas mo dyan sa may SM, halos kompleto pa ang mga ilaw dyan at maliwanag pa kahit halos na mga 1 AM to 3 AM maliwanag pa. Pero yung dito sa sa going to Pangpang, halos sabi ko ano nangyari dito at parang ba, sabi ko nga tinira ba ito ng murang mga yung murang halaga, sinasabi nila, mga murang halaga ba ito na pagkakagawa or yung pinurchase na mga solar lights? Dahil bakit ganyan ang ang naging resulta nito na solar. Napansin lang kasi natin bakit ganun nga ang ang naging, imbis na mabigyan tayo ng magandang nito is kulang talaga yung naibigay nila na serbisyo. Siyempre at naman tayo halos araw-araw tayong dumadaan dyan sa pag-uwi natin sa gabi. Nagtataka tayo ba't ganun ang ang naging bakit naging ganun ang serbisyo niya yan. Hindi ko pa nga alam kung na-turn over na yun o hindi pa samantalang yung itong dito yung Coastal Road going to SM na yan, talagang naging, sabi nga bago yan formal na nadaanan, tinurn over na yan sa pangunguna ng ating senador na si Senator Francis Chis Escudero. Napakaganda, napakabongga ang naging pag-turnover sa bagay na yan. Kaya dito nagtataka tayo, bakit ganun? Ba't bigla nagkaroon ng parang lang, pansamantagalan lang. Yan, kaya nagtatanong tayo, and happy birthday nga pala sa ating kasamaan dito sa sa Bicol TV Sorsogon.
Happy birthday nga pala kay Miss Carol Lutino Delgado. Happy birthday from ang pagbati mula sa lahat ng kasamaan mo dito sa Bicol TV Sorsogon. Happy birthday din kay Attorney at former Mayor Joan Lorenzano Aquende. Yan. Si ano rin, happy birthday kay Ma'am Joan. Today, October 1. Oy, happy birthday din happy birthday man in heaven kay Justin De Castro. Yan. Sino pa? Uy, ang dami birthday ngayon ha. Daming may birthday ngayon. Ngayong araw na ito. Once again, happy birthday kay Carol Tino Delgado, kay Alex De Sura, si Bunay. Happy birthday din. And happy birthday kay Ma'am Lorenzano Joan, or si former mayor ng Castilla, Sorsogon, si Ma'am Joan Lorenzano Aquende. Yan na, okay. So happy birthday na po sa inyong lahat. Sana mabusog nyo kami kung may dapat mabusog. So mga kaibigan, habang inaantay natin ang ating bisita ngayon, si Sir Ed Balasta. Kasi nga si Sir Ed dapat kahapon magiging bisita natin ito. Anong nangyari? Bisko naman habang nasa kasagsagan tayo ng interview kay Sir kay Kadudoy, nag-burn out naman. Eksakto, nagkakuryente, wala na. Tapos na yung oras ng ating programa. Kaya ngayon po talagang trinay natin si Sir Ed na makuha ngayon ang kanyang atensyon, or sabi nga ang kanyang linya, or makapunta siya rito sa atin studio para makuha po ang kanyang pahayag tungkol dito sa Milo Marathon na dapat nangyari na or ginawa sana nung last Sunday, September 28. Kaya lang may inunahan tayo ng pagbisita ng bagyo, itong si Opong. Kaya nag-decide ang management ng Milo Marathon sa pamuno ni Mr. Ed Balasta na i-postpone ito. Sino nga naman ang talagang sabi nga magugusto na after that typhoon magkaroon tayo ng Milo Marathon. So ang pagkakaalam natin is bawal yan sa sa sinumpaan nila or sa rules ng Milo na may baga sabi nga nila kung meron tayong ganap ba yun, so tapos gano'n na mangyayari. Kaya ang ginawa nila is nag-decide na i-postpone dahil nga bawal sa Milo Marathon na galing ka pa lang sa isang bagyo tapos magkakaroon ka ng event na ganyan. So parang mali sa panahon, di ba? Kaya inaantay po natin si Sir Ed para mabigyan tayo ng kumpletong pahayag at saka kapaliwanagan sa bagay na ito. And sa ngayong araw na ito mga kaibigan, October 1 nga tayo ay patuloy na
mag-monitor sa mga kaganapan sa Cebu, which is nasa 17 na po ang naitala na patay sa lindol kagabi sa iba't ibang kadahilanan. Siyempre, karamihan dito siguro may mga nadaganan, mga insidente na hindi inaasahan. Kaya tayo po ay patuloy na manalig sa Diyos na siya lang po nakakaalam sa bagay nito. Kung saan busy tayo sa pagresponde sa Masbate at sa iba pang sa Oriental Mindoro. Busy tayo sa pagbigay ng mga asistensya or tulong. At dito naman sa atin nangyari ang ganyan, kaya pinag-iingat po tayo lagi, sabi nga natin, alam mo, mabuti pa yung typhoon, namomonitor na kung saan tatama, kung saan maglalandfall. Yun nga lang, minsan namamali rin. Pero itong lindol ang matindi. Kasarapan ng tulog mo, tapos meron palang lindol. Kaya ito yung bagay na sinasabi natin, napakahirap isipin at napakahirap din na hindi ito unpredictable. Sabi nga, itong bagay na ito, hindi ito napipredict kung mangyayari o hindi. Kaya nga sabi ko kagabi, ang ganda ng nung fashion show na nagaganap dun sa Cebu. At kinakita ng isang uploader habang drumarampa yung mga fashion model. Diyos ko, bigla na lang naglindol. Pinasok ng lindol. Yung isang nagmo-model doon, nahulog bigla sa sa stage sa sobrang kataranta. Yung doon naman sa may parteng yung tulay, muntik nang mahulog yung motor dahil sa talagang grabe yung lakas ng lindol. Mabuti na nakontrol niya pa rin at sininto niya yung motor, saka umupo na lang siya. Ito yung mga hindi natin talaga inaasahan ng mga pangyayari. Diyan daw sa may Irusin, merong dyan tulay na sabi nga naggutak na raw. So inaalam natin to kung talagang saan ito dyan parte sa Irusin, yung tulay na naggutak daw yung yung semento. Para at least may paabot natin sa inyo at mabigyan ng ng karampatang warning itong mga nagbibiyahe dyan, kung saan man patungo or kung saan man kayo pupunta. So mga kaibigan, habang iniintay natin si Sir Ed Balasta, ito kasing mga kaganapan na nangyayari is napakaganda nito na itong Milo Marathon. Pero may mga nagsisisi or sabi nga may mga nagagalit sa organizer, like kay Sir Ed Balasta, may nagagalit. Pero sabi naman, sino ba naman ang may kagustuhan yan na i-postpone yan? Base yan sa requirements o sa rules ng Milo na hindi ka dapat magsaya na katatapos kumbaga parang sa isang lugar may namatay, pakalibing mo nang namatay, magsasaya ka kaagad. Webes, pinasok tayo ng bagyo hanggang Biyernes, buti na lang hindi masyado tumama sa atin at tinamaan nga nito yung Masbate, particular yung Masbate City. Pagkatapos nun, alangan namang Biyernes, pagka-Sabado magsaya ka na, or Sabado or Linggo magsaya ka. So ang ginawa is pinospond ito before pa. Ang alam ko pinospond yata ito is 20
25 or 26. 28 pa naman yung yung activity sana. So ang nangyari is pinospond na ito para nga makapag-prepare ang mga tao. Wag niyo naman sisi ng grabe ang organizer nito na merong dyan, nakabook na daw ng ng ticket, kumbaga may mga hotel na ito nga sinasabi natin na kung mangyayari ito, wala na tayong papupuntahan pag ganyan. Teka lang may tinitingnan lang tayo. Kasi nga ito yung nangyaring ito kasing yung nangyaring yung may isang nagpost ng kanyang saloobin na yung sinasabi niya na sobrang pagkadismaya ng biglang yung naging hatol o naging desisyon ng organizer ng Milo Marathon sa Sorsogon na nakabook na kami lahat, hotels, ticket, accommodation, etc. Tapos Typhoon Uping is wala na daw sa FAR, meaning whether we find tomorrow, kumbaga paano, at nag-decide ang organizer na i-postpone ito sa October 18. So maraming sabi nga nagpalabas siya ng na nadismaya. Kaya sa puntong ito talagang gusto nating gusto nating talagang makuha ang pahayag ni Sir Ed Balasta ngayong araw na ito, and supposed to be kahapon nga dapat, kaso bigla po nag-brown out, kaya hindi po na tuloy ang ating interview. Marami nagpaabot ng ng mga hindi magandang comment na kesyo palpak daw ang organizer. In fairness po kay Sir Ed Balasta, pag-organize ng event dito po sa atin, naging governor pa si former Governor Rauli, former Governor Bobet Lee, is naging maganda ang takbo ng Sorsogon sa kanyang ginawang color run, itong color run dito sa probinsya ng Sorsogon or sa city. Ginawa niya ito at talagang naging kaabang-abang na ito yearly. Kaya wag po natin sabihin na palpak ang organizer, kasi hindi naman po ito kagustuhan ng isang Ed Balasta na hindi po ito kagustuhan
ng isang Ed Balasta na postpone. Ito po ay gawa ng panahon. Sabi ko nga, mas mabuting malaman natin mula sa kanya ano talaga ang naging sitwasyon nito. May mga nagsabi pa na ang hirap kasi mga kaibigan sa bagay na ito is dapat gawin nating positibo ang takbo ng ating lugar. Kung ito ay pinospond na walang rason, ito talagang sinasabi natin na pinagkaperahan. O ganyan kasi may mga bagay na sabi natin bakit daw non-refundable. Syempre po sa register mong yan actually kumbaga kasama na diyan. Meron kang di ko lang alam pero I think diyan sa registration kasama na diyan pinamimigay yung ba tawag doon, yung t-shirt na na susuotin during the Coloran itong Milo Marathon. Pati tuloy tayo nagkakamali dito sa Coloran na sinasabi. Okay, so mga kaibigan, at this point in time mag break muna tayo para sa ating programa. At sa pagbabalik natin baka nandito na po ang ating kasamang si Sir Ed Balasta. Okay, break muna tayo para sa maikling hanap buhay. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J. Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Derm Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Craving a food and drinks with a twist? Visit Korea. From street foods to salog to milkshakes, coffee and more, Korea has it all. Bring your friends, enjoy amazing foods. Come hungry, live happy. But wait, there's more. Korea is more than just a resto bar. We also offer a cozy boarding house, a fresh barber shop, and a convenient transit house. Everything you need all in one place. Korea, located at Purok 3, Barangay Piot, along the Maharlika Highway in Sorsogon City. Korea is one-stop spot for all your cravings. Ay budget meal na pagkain, huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang tatlong special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros.
Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust.
Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, padagsta mga tugang sa tuyong programang Issue ora mismo. Ngunyan na daw na ni Miyerkules po, petsa 1 sa bulan ng Oktubre. And habang dahil pa po si Sir Ed Balasta, bakit may biglaan na emergency or ano man na biglaan na meeting, kaya nakakuha kita ng pahayag or official statement postponement of Milo Marathon Sorsogon led by Edgar C. Balasta. Ano yun pa, no? We understand the frustration of participants who were expecting to run in the Milo Marathon Sorsogon League tomorrow or September 28. The event had to be postponed due to the threat of Typhoon Opong, which was initially projected to make landfall in Sorsogon. At the time, the province was under Typhoon Signal Number 4 in line with our emergency plan. Consultations were held in the LGU, particularly the City Disaster and Risk Reduction Office, Run Rio, and the collective decision was to postpone the marathon as a safety precaution. Additionally, the scheduled flight of the technical crew from Run Rio, who are in charge of the technical operation, was cancelled due to the typhoon. Unexpectedly, the storm shifted course yesterday and instead made landfall in Masbate. However, despite the improved weather this weekend, the decision to postpone can no longer be reversed. The new date of the Milo Marathon Sorsogon leg has been set as the only available slot in the Run Rio calendar, considering the other zone legs, Lucena on October 4 and Naga on October 12. For participants who may have conflicts with the new date, you may choose to transfer to another elimination leg. Rest assured, the local organizing committee remains committed to upholding the Run Rio standards for the Milo Marathon, who will work hard to provide all athletes and participants with the best running experience possible. Thank you for your understanding and continued support. So mga kaibigan, yan po ang pahayag, naging pahayag ng ni Mr. Ed Balasta. Ang organizer po dito ng Milo Marathon sa Sorsogon. Sinabi nga natin, hindi madali-dali ang pag-postpone sa kanyang activities. Dahil nga sa talaga nakikita natin na hindi ito kagustuhan lamang. Or sabi nila, hindi ito kapritsyo ng isang tao lamang na
nakapaggastos ka na at nag-organize ka na, unang-una nga, yung technical team is kinancel na yung flight ng dapat papunta rito. Kaya kahit gumanda man ang panahon ng Sunday, or that was the date when the Milo Marathon kuta na nagli sa Sorsogon, is dahil na po nadagos dahil mo po pwede na sabihin mo na, oy, okay ng panahon, pwede na kaming mag-flight pa airport ng Daraga. Bako po arka yan. Kaya we are rest assured mga tugang na talagang ang araw kayo na desisyon na pag-desisyon na ni kan mga technical teams, kang organizers, kang Milo Marathon. Kaya sa mga day po na kumbaga sabi untang di na satisfied sa kang maaraw kayo ito na pangyayari, mas magayon po na para sa kuya, no, my personal opinion, arin po ang magayon na postpone, tapos nirabasan kita ng grabing bagyo, o na postpone na maskipan dahil po kita nirabasan ng bagyo. Aram po nyata na wala man po nag-akala na ang Typhoon Opong is tatamaan ang Masbate. Dahil po yan pighuna-huna na tatamaan ang Masbate kang Typhoon Opong. Very surprising ang nangyari. Pagkaaga kang 26, Masbate ang nanganaan. Naglandfall ang bagyong Opong, partikular sa Milagros, Masbate. Kaya dito po masasabi mga tugang na ang araw kayo na pangyayari is kakauyaman tapa ini. Masabi kita, dahil man nga nadagos sa Sorsogon, dahil pigdagos nga sa Milo Marathon. Pasalamat na nga na kita, taday nagdagos sa tuya. Then, maisip pa kita na sana dinagos na lang ko ta ang marathon, taday man nagdagos ang bagyo duman sa Sorsogon. Paano nga ni? Kung nalimbawa, dahil ini pinospond, tapos nanganaan ang Sorsogon, do you think makamarathon ka sa bagay na yan? Kaya mo daw gibuhon? Na may halimbawa nadagustig sa tuya, may nagharambalang na poste kan kuryente. In a click of finger, pag arm ka yan, malinis ang tinampo. Dahil mga tugang iyan mangyayari, sinasabi ta na bagay na yan. Kung isusuotaan parting sadit na pamimiloso po sa kaisipan niya to, na pag ini ang ginamit niya to na pamimiloso po or bakong maray na sitwasyon is masakit po, masakit matawan ning masakit matawan ning justification. Ako mga tugang pasalamatunon, as in grabe ang pagkaugma ko na dai duminagos tigdi sa probinsya kan Sorsogon. Aram tapo kung paano nalugmok ang Masbate. Sa kada banggi na paghihiling ko na balita na halos sa mga in-interview na mga tinamaan kan bagyo sa Masbate, ni daila mga nila maaraman, makita mo sa pandok ninda, dahil ninda maaram kung paano sinda mapuon na naman kang pagbuhay ninda. Mga parauma, mga paralati, igwang nga ni duman, sambulan na lang,
simana na lang aanihon na ninda. Pero panuhon dapa gabos na palay na tanom ninda. Igwa duman nagdalaom lang sa pagsira, pagpurupangke, pagburubanwit, rapak ang sakayang dagat ninda. Hasta sa ikabuang inikan isip ng tao kung paano sinda mapuuna naman. Tuo, kadakol kin nagpapadara ng mga ayuda. Ayuda na sa sarong aldaw, sa duwang aldaw, maisip na ka. Pero ang pagbangon mo, panuhon. Pagbangon mo sa buhay mo, sa pamilya mo, panuhon mo ini. Kaya sana mga tugang sa mga may muto-muto sa pagpostpone kang Milo Marathon, isa-isip ta pirmi. Pasalamat na lang kita na dahil nagdago sa tuya ang bagyo. Huya na naman, dahil pa kita naka bangon sa bagyo. Kasubanggi, tinaman naman kita kan lindol. Iloilo, Cebu, iba pang lugar diyan sa Visayas. Do you think kasubanggi nangyari pag matamang pagkaaga, malinis na tulos ang lugar mo? Kaipuhan mo na naman maghulat nin tabang hali sa iba-iba na grupo. So yan mga tugang ang pagsabi ta na ipagpasalamat ta po. Kung para sa tuya, iyan na inambag mo o pag-register mo, dako iyan nakawaraon sa imo. Ipasamal na Diyos mo na lang yan. Anyway, sabi nga ni, mawara man kita di sa kinambaan, maski piso, hindi kitang madadara. So mga tugang, mamaaran po kita sa itong programa. Siguro very busy si Sir Ed, kaya dahil na po kita na butwa digdi. But one of this day mga tugang, agadan ta po giraray si Sir Ed. Mismo hali sa iya ang rason, hali sa iya ang panramon kung ano po ang dapat nagibuhon or sa iyang mga rasones, mga kapaliwanagan tungkol sa postponement kang Milo Marathon digdi sa probinsya kang Sorsogon. Sa ngaran kan building staff kan Bicol TV Sorsogon, sa technical side si Papa Harold at si Papa Bern, at sa nung likod si Rosario Amistoso. Kaibahan ang building gabos na pag-iripat sa Bicol TV Sorsogon. Happy birthday kay Carol Lutino Delgado, ali sa pamunuan kan Bicol TV Sorsogon. Sa Giraray, Maraynalda po asin Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.